mga opinyon at pananaw sa susunod na programa ay mula sa utak at bibig ng mga panauhin at host lamang, kahit madulas pa sila. Hindi ito pananaw ng himpilan at pamunuan ng network dahil wapakel sila. Ang programang ito ay inihahatid sa inyo ng Badass Studios Incorporated at PRTV Prime Media. Mahaba ito ha. Ang dami nila eh. Ito ang programang laging una sa issue at balita. Kwentuhang kanto, lapagan ng komentaryo, masaya, banayad, walang bayad. Ito ang 4 Alas, kasama ang 4 na news kupero. Michael Fahatin, Alan Herman, Professor Guido David, at Secretary Ronald Llamas. Sila ang 4 Alas. Kumakasa, rumaratsyada, bumibira. 4 Alas. Tuwing Sabado ng hapon, dito lamang sa PRTV Prime Media at DZMM Radyo Patrol sa East 30. Ito yung gagawin natin, Sek, ha? Sa harap ka, sa mauuna ka mamaya. Uy! Uy! Live na pala kayo. Ito ba't nandito tayo sa harapan? Okay. Kasi may nagreklamo yata na bakit daw para tayong mag- Pare-pareho lang. Oo, Pare-pareho. Hindi, sabi, Ginagawa dyan? Ba't tumatambay kayo dyan? sabi kasi ng isang ating viewer, dapat daw, guluhin daw natin yung arrangement Ito na dito yun, sa mga magulo na. buwan. Oo. Hindi naman natin alam na aabutin tayo ng oras. Hindi ko na Sobrang gulo na nga tayo. Guguluhin pa. Sino ko yan? Sinong komentaryo Sino yan? commentary yan? Baka, Nagpo-post pa ako sa Facebook eh. baka PGMN, gano'n. Hindi. Huwag kang ganun agad. Si Kwan lang eh. Si Doc Guido lang. Sobrang gulo na Yun yan. nga, sabi ko kapag gulong-uta ko naman, pare-pareho lang din yun, di ba? Nag-import pa kayo. Sino yung in-import ng bata dyan? Siyempre, nandito ang granadahan natin. Hoy! Siyempre, di ba? Oo. Hi! Samahan niyo po kami sa 4 Alas The long lost daughter of the of the Ron Ron. yeah. Ay! Kala ko, hinuli ka na ng China eh. Oo, wala. Oy, nakita ko si Lovely. Naka-jet ski. Nag-jet ski. Jet ski ba talaga? Grabe. Ay, nakipaghabulan sa Chinese Navy. Talaga? Oo. Nakaganon ako. Facial. Dashing. Pumunta nga lang sa mga pwesto natin. Hintayin niyo kami ha. Ito lang. Hindi na kayo. Trabaho na kayo. Trabaho muna, trabaho. Tado kayong tambay eh. Oo. Mamaya na kwentuhan, Sek. Magandang hapon sa inyo lahat. Ito ang 4 Alas. Wala po si bastardo natin si Alan Herman ngayon eh. Di ba? May personal, yeah. Inaasikaso. Sige, patraya lang sa amin yan. Inaasikaso. Pero sa ngayon, ito, hintayin nyo ang aming guest dahil ang ating guest walang kayang tibagin to eh. Wala. Yung guest natin eh, di ba? Di matitibag. Di Yan ba, matitibag. yan ba, Kwan? Yan ba ang J. Edgar Hoover? Eh, Edgar Hoover agad ah. Oh, niligwak-ligwak mo nung last episode ngayon. Hindi naman. Sinabi ko hindi naman, naman. sumasabog yung buton sa Oo. tiyan, no? Pero ngayon, fit na fit, Pero ah. ngayon, fit na fit, Fit na, na no? fit eh. Grabe. Mag-jokes muna tayo. Siyempre, inaasahan natin ang publiko yan. Ikaw muna, Sek. Ha? Ikaw. Jokes na ba tayo? Jokes na. Akala ko nag-uhuntaan lang tayo eh. Oo. Ay, ikaw na muna. Sige. Pasensya na, pasensya na. Kasi VP ay may Mary Grace Piato. Oh. Ano naman ang meron si Barsaga, Franco Banta at Jason? Natatawa ka na kagad sila sa mo. Ano? Ano meron? Ano? Kasi nakalimutan. Opyo, mani popcorn. Ano? Hopya, mali, popcorn. Beses yung mali. Ay! Yan yung problema sa mga nerds eh. Walang tambay eh. Walang tambay sa Sorry kanto. naman, Yossi na yan. Takatakatak yun. Siguro nung high school ka, nandun ka lang lagi sa classroom, di ka lumalabas. Siyempre, ayaw maaraw. Mamas boy yan. Nagmamadyong nga kaya. Opyo, mani popcorn. Mani, Mani, popcorn. Hopya, mani, popcorn. Isa lang mani doon eh. Yan ang problema. Pinasa niyo yung joke sa isang tika-Philippine Science. Ikaw, Sek, meron ka ba? Ano meron ka? Siyempre, Ah. mukhang magkakalaboran na raw si Senator Bato at Vice President Sara. Bakit naman? Bakit? Bakit? Kasi raw, si BP Sara, nambabato ng laptop. Ito, gamit bat. Ba't ba mabato ng bato? Joke yan, joke. Ay, ba't Yeah. Oh, hindi daw. Yan. Ano ka mabasa lang?
Actually, Yan. sa totoo lang, masyado na siyang basura na gossip at Oy. hindi na rin siya dapat pinapansin. Oo, sabi ni Bibi Never yan. in the history sa aking trabaho, ako nagtapon ng laptop sa isang colleague o sa isang empleyado o sa isang abogado. Yun, oo. Kasi hindi ako marunong gumamit ng computer. Wala sa script yun ah. Pero yung sinabi Sinabi talaga. nga, sinabi Sinabi talaga. talaga. Sinabi talaga. Haba ng paliwanag sa presinto, di ba? Oo. Naik pa yung survey sa paliwanag. Eh ako, pag binato ko ng laptop ni Tokito, sasaluhin. Sabi mo agad. Maganda laptop dito eh. MacBook eh. yeah. MacBook talaga eh. Ipinagmamalaki ng PGMN. Oy, syempre, ito yung laman ng balita eh. Pinulantan tayo lahat eh. Ipinagmamalaki ng PGMN na wala daw silang maleta at funding sa China. Di ba? Ano ba may sabi nun? Ano sabi ng Chinese Embassy? Oh. Sumagot ng Chinese Embassy? Oo. Pero itatranslate ko sa Chinese ha. Sabi niya, wedding ah. Chinese. Ito naman kasi si Mabanta, banat sila ng banat sa mga maleta. Sila pala meron. Oo. Sila pala mapagbanta. Sana all. Sabi nga, no suitcase, no Sabi- funding from China. Sana all. Sabi nga, Sek, yung PGMN daw, pera gamit maleta nyo. Galing. Galing ba? Nagaling ba? Nagaling. Yun yung sa mga Sabi ng sa mga minion. mga commenters. Pero hindi ako tatanggap ng maleta galing sa NBI. Dahil, Ay, Puro peke. tama naman. Tatanggap na, no? at least panalo ka sa Monopoly. Pwede yun. Play Pwede yun. money. Ako sanay ako dyan kasi ang dami ng Talagang nerd eh. Monopoly. Pang-rich kid. Millionaires game, really. Habang kami nagsasyato, nag-uhulin, siya nagmumonopoly. Saka tayo yung dyaryo, ginugupit na yung dyaryo, lalagay, pepenta lang Saka ng 10 pesos. Habang nagte-text kami, siya nagmumonopoly. Monopoly ka Hindi ako talaga. marunong mag-text eh. Meron ka talaga, lovely? Iba talaga bata mo. Speaking of NBI, Ah. sinoplak ni NBI Director Matibag si Rowena Guanzon Yun, nakita ko na nagagaling-galingan daw. Lagi naman eh. Nagagaling-galingan daw sa komento nito. Sa marked money na 75 million, naka-freeze daw pera ni Romualdez. Tama naman si Guanzon. Oh, tama si Gonzalo. Tama yun. Magaling yung utak niya? Oo, galing yun. Magaling Hindi. utak? Hindi. Ano? Frozen. Aray. Bonito ko yan si Guanzon eh. Yan yung nagsabi na kahit bakla na, walang papatol sa akin. Oh, yun nga. Sobrang pangit ko. Kaya dito ako sa 4 alas, dito medyo lamang ako. Yan! Yan! Wala kang billboard na Mr. Sex Appeal. Wala. Ikaw, Sex. Alam niyo ba, Oo. 3 ang anak ni Adan? Uy! Uy, Ang tindi yan ah! Ha? Sino-sino? sino? Ha? Sino-sino? Si Abel, Oh. si Cain, Oh. at si Franco Mabata. Uy! Talaga? Nakalagay sa Biblia? Wala. Oo. Oh. Problema kasi, walang gustong umampon kay Mabanta. Kahit loyalista, kahit DDS, kahit Pinklawan, walang gusto. Hirap nun, di ba? Tinatatwa siya. Kawawa naman siya eh. Teka, hindi na Greg, pero sinagot ko. Sabi ni Atty. May imaginary ring. Sabi ni Atty. Kring, kring, Ay, kring, 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 kring. Hello. Kumalit sa'yo. Medyo kulang. Oh. Sabi ni Attorney Jess hindi naman daw niya tinatakwil. Si Hindi na friends sila. BFF. Lagi, napapansin ko si Alan sa kasi, pero lagi may direct line kay Attorney Palsis, no? Oo nga. Ba't lagi siya yung tinatawagan? Sino kaya yung Tweety Bird ni Falsi? But at least they don't share a bed. Ayun. At least si Lovely may sabi niya. Baka ma-toxic masculinity. Hindi, pero post talaga niya yan. May post siya lang May ganun. post siya lang ganun. Binost niya. Na they share a bed? Yeah, they shared the bed one time nung bumisita. Yung si... Hindi si Attorney Jess, Hindi si Hindi. Iba, nasa utak mo. Si Frank, ikaw na magkwento please. Oo, basta may post si Franco Mabanta na the son of Rodrigo Duterte, the son, The son. ay bumisita nga sa kanila and they shared a bed. And they had like Conversation. Conversation While- about Digong. Okay. Walang while. May gano'n. Tapos nga, may pinitin na nga, what would you like to know about my father? Nobody does know yet. Ano may binanggit kasi si Madriaga eh. Oo. Hindi na ako yun? Hindi.
Yung sabi ni Madriaga tungkol kay Baste. Ay, oo na. Ako rin yun siya. Hindi ko na babanggitin dito. Mahirap na eh. Ay, mahirap na. Kaya ka dito yung granada natin. Mahirap na, oo. Pero sabi ni Helter Skelter sa comment, so dapat daw yung tagline, Llamado 2028. Llamado si Ronald Llamas at Larry Gado. Yan daw yung tag Sabi nga team. ni Juan, sabi nga ni Dolphy dati, paano kung manalo? Nako, Yun ang joke. kailangan ni si Kong Manaog. Oh. Ay, ikaw na lang eh. Ikaw na, Labi. Alam mo nga joke mo. Eto, very latest. Oh. Umayaw na si Nicholas Kaufman. Oo nga. Sa No? pagiging abogado Narinig ni ko yan. Digong dahil daw sa pera. Ha? Kulang yung binayad. Not really. What? Budol money daw eh. Nakakawa ko kay Lagi sa ko. What? Di ba naman sa ICC, NBI pa rin ang ginagamit? Monopoly money. Oo. Ayun na ba yan? Wala na tayong jokes? Sabi. Oo. Wala na? Oy, Yan, may tunog. oh. ay, hello. Oh, ano na daw? Hindi. Ikaw sa pasok na delivery. Kay Kailan ka eh. Saan ako tatanungin mo? Si ano daw, si Michael daw hinahanap. Pinagkinahanap ng delivery ko. Sabihin niyo. Alan! Balik ka na, Sabihin niyo naman sa Alan! security. Kasi, di ba lagi sinasabi na binubuli daw ni Sex sa ni Alan si Prop. Siya yung bully. Nang bubuli dito. What? Ang nagawa niya. Sabihin niya. Sige, bye-bye. Kailan ako ng buhay? Sabi daw ni Direk, ipapakita tayong video. Ayun. Ang latest Ayun. na nangyari sa West Philippine Sea. Sa matindi. Pakita nga natin. Oo. Hoy! Sino yan? Sino yan? Yan ba? Si Digong ba yan? Ay, hindi. Babae. Parang Ano ba babae. yan, no? 2016 ba yan? O kampanya? Ay, hindi. Latest yan. Latest. Latest. Ako nanginginig sa tuhod yung Chinese Navy dyan. Mga ano nga, konting kwento nga dyan. Labi naman nangyari dyan. Bakit ka ba ikaw ay nasa isang jet ski? At naglagay ka pa ng sunblock. Yan. Ay, naku, hindi ako nakapag-sunblock. Hindi ko na naisip yun. Kasi nga, while preparing si Kong Dada sa kanyang jet ski ride, ay syempre pinaglaruan na muna namin yung Oo. Mga bata. Siyempre. Yung mga bata naglaro. Kahit mataas pang gasolina. Tapos, So ayun, nag-ano tayo, sigaw-sigaw. Actually, dyan sa area na yan, tanaw pa rin yung Chinese Navy ship. Talaga? Yes. Kitang-kita? Kitang-kita. Kahit walang binoculars. Saka sinyalan sila. Pwede siya Nai-challenge. i-zoom pag pag kinausap kayo, hindi naman. Hindi naman. Binigyan kayo ng tubig. Nag-swimming pa nga Ano kami. sinabi mo sa kanila in Chinese? Feixiang. Yeah. So ayun, ang ganda Ganda. ng dagat, ang ganda ng Ganda nga, karanasan namin doon. Atin yan eh. Yan, siyempre. Oo, kaya- Saka yan, dapat ipagmalaki natin sa buong mundo yung lugar na yan dahil atin din yan. At siyempre, Ay, hindi raw Sabi ni Marcoleta. huwag kang ganyan. Ako naniniwala. Pag Pilipino ka, dapat maniwala kang atin yan. Diba? Yung mga paninindigan kasi ngayon, Sek, talagang parang... Tol, Pilipino ka ba, Tol? Ha? Mga Pilipino ba kayo? Sek, pag sumagot yan, tatakbo ko rito. O, hintayin natin, ha? Dahil mapapanood ang 4 alas sa Beam Channel 31 at Channel 26 para sa Baguio at Iloilo. Legazpi 23, Batangas 36, Cagayan de Oro 43 at General Santos 51. Live rin kami sa Signal 31 nationwide. Pati na rin sa PRTV YouTube channel. Mapapakinggan din sa DZAMM Radio Patrol sa 630. Yeah. At iba't ibang FMR stations. Kaya mag-subscribe na. Mag-like at mag-subscribe rin sa aming social media pages. 4 Alas Facebook page, Instagram at 4 Alas PH, TikTok at 4 Alas PH. Tama ba? Tama. 4 Alas PH. Badass.studios Incorporated Facebook page. Munti ko sabihin INC eh. youtube.com/badass.studios incorporated. Instagram badass.studios incorporated. Ang dami incorporated. Siyempre. TikTok Badass Studios Incorporated. Yan, ang sarap. Pero sarap doon, naintindihan na nila ngayon kasi si Doc Guido rin siya nagbabasa niyan eh. Kaya yan ang pinakayo kong basahin.
Zek. Magandang hapon din Yeah. sa ating mga listeners Yeah. sa DCMM, Radyo Patrol sa Istrenta. Sa mga hindi pa nakaka-subscribe sa PRTV, ano pang hinihintay nyo? Yeah. Subscribe na kayo. Kung hindi, walang laptop. Yeah. Tokido. Kawawa naman. 4,300 live viewers sa ating Agad-agad. PRT. Hinihintay Oo guys naman, may hinihintay. Hinihintay yung guest natin siyempre. Kung meron kayong katanungan, ihanda nyo na ang inyong mga katanungan, mapaligal man yan, politika o social, no? Parang gano'n. Dahil itong guest natin, hindi kayang tibagin, hindi naman. Oy. Magbabalik ang 4 Alas! Hindi ka nagkaganito, parang ayaw mo. Manaway kami are. Walang kakala, magkakaiba ng personalidad. Iba-iba pero isa, pero hindi atras, talaga inisyong nagliliyab. Ang init ng studio ngayong hapong ito, dahil siyempre bigatin. Hindi kayang tibagin ang ating guest. Sek, ikaw nga na mag-introduce sa ating guest ngayon. Well, alam niyo naman yung legend Yeah. ni J. Edgar Hoover, di ba? Yeah. Si J. Edgar Hoover, yung founder at saka leader ng FBI, FBI, oh. Federal Bureau of Investigation sa US. Ah. Ang legend dyan, tingin ko, totoo naman, mas powerful pa siya sa presidente. Yun, yung dati, no? Yung panahon nun. Ilang presidente yung tinawid niyan. Yes, yes. No? Si J. Edgar Hoover, no? Napaka-powerful niyan. Halos siya na didikta, hindi lang sa usapin ng krimen, kundi mga polisiya. From security to domestic policy, no? Talagang, legendary yan. Hindi yan yung ating guest. Yeah. Talaga. Parang bubblegum lang ito. Parang palibasa na laki. Pero medyo na-approximate. Yeah. Na-approximate. Sintikas, Biro mo, bagong-bago yan. Sariwang-sariwa Yun nga pa yan, eh. di ba? Matagal ko na rin kakilala yan. Hindi ko lang alam kung positibo yun o negatibo para sa kanya. No? Kaya wala nang iba. Hindi si NBI Director Melvin Matiba. Director, naka-itim ka. May nais mong pahiwatig yan? Yan. Meron ka bang huhulihin? Wala naman, para pumangyat lang tayo. Hindi, pero yun nga, medyo fit ka ngayon. Dahil ba yan sa ang dami mo ngayon na-operate na kaliwat kanan? Araw-araw po. Araw-araw. Meron, actually, kanina may briefing din kami. So, pabati ko muna kayo, Professor. Yan. Siyempre, ito yung Michael Pahatin na hindi po investor doon sa Chicago KT. Wala yun. Huwag ka na Kay Lovely. At siyempre, hinuli ko yung kaibigan ko. Matagal na. 1980s pa yata yun sa Grabe. Dahil sabihin, gano'n na kami katagal nagkasama. At marami dun sa ginagawa ko ngayon, natutunan ko kay Secretary. Yan, no? Mentor. Kaya kita mo siya, di ba noon, ako peking pera, siya peking DVD. Nayari tayo dyan. Pero ang problema sa mga tambay sa dapitan eh. Gusto mo yung tuloy. Nanonood yung asawa ko. Masaya na ang kanyang love life. Anong latest ngayon? Ang balita, ngayon parang mainit-init pa ang balita, ay meron na makakapagpiyansa sa kakauhuli nyo lang na ano? Well, kahapon po nagbigay na ng order yung RTC 167 ng Pasig to release yung 5 personalities kasama si Franco Mabata yung sa PGMN. And today, nakapag-post sila ng bill. Kahapon, medyo kinulang lang yata yung dokumentong sinamitin nila. So, they're being processed right now na maparelease na nasa detention facilities ng NBI. Non-bailable naman talaga yung kaso. Available po, 120,000 yung... I mean, bailable. Kay Jason, sa yun, nagkabaligi. So, 120,000 each yung bill nila. So, they will be released today. Pero ang Malayo balita, sa coin yun, ha? Malayo sa 350 million. Well, ang court po nag-determine ng Wala namang flight risk sila. Well, pag
pagka po sila napasa na sa korte yung kaso, ang prosecution can apply for whole departure order. Pero hindi yung lahat ng mga suspect, pero meron pa ata kayong ibang iniimbitahan? Meron po, yung isang nila anchor, inimbitahan namin. CJ Hero. Kaya lang, parang we attempted to serve the subpoena several times and several addresses. Hindi po namin na-serve. So what we did, electronically, we serve it doon sa lawyer po nila. May lawyer na So sila. pwede yung gano'n. That's an alternative service. Route. Hindi kasi yun ang tinatanong kasi ng ating mga kababayan yan sa social media. Lahat halos, gaging kaibigan, kakampi o ano man, nasaan siya? Wala bang paramdam, Direktor? Itong angkor. Wala po eh. Actually, ang check yung kanyang social media account, nung naaresto yung mga kasama niya, deactivate siya ng kanyang... Baka pag iba yung damit na susuotin, baka magpakita na siya. Oo, kasi ginawa niya dilaw eh. Baka kasi magganyan siya, magsuot din siya ng ganyan. Ayaw niya dilawan siya. Ayaw dilawan. Ng ganyan, oo. Ano daw tawag dyan? Gawin yung green. Oo. Dress freedom daw tawag dyan yan. Oo, grabe, no? Press freedom. Unang-una, press ba Press ba sila? si Mabanta, no? Doon sa kwan. Tsaka anong freedom? Freedom to extort? Tama po. Ibang press freedom yung pinagsasabi. Well, ang position nga namin dyan, yung press freedom, we support it. But if you will use your strength or your power sa social media to extort money, that is something that we will not allow. Bawal talaga. And in relation to that, yung sinasabi nga namin, sila lang yung i-release, we will be in continuing possession of the gadgets na nakuha namin yun, sa kanila. Kasi those will form part of ng ebidensya na gagamitin namin, and ang NBI can access. So, malalaman namin sa kung ka-text mo si Franco. So, yung mga congressman na nag-text, mga senador na nakikita po namin. Marami nang nakakatog ngayon, no? So, posible na hindi yan lang ang maging kaso niya. Maaari po, kung may lumabas. Kung Kasi may mga iba pa kasi ng mga ganyang similar na extortion. actually, may isa pong kongresista dati na nagpaabot na magpapadala sa amin ng sulat to make a formal complaint. Yun. So, may On a similar nature. Ganon din po yung nature na po. Pero sir, yung sa mga anchors, isa lang yung iimbitahin niyo. Kasi may mga nagsabi na baka daw yung mga ibang anchor ma-damay or ma-invite din for questioning. It's a continuing investigation, yun nga po yun. Kaya we cannot give so much details. But once na mabuksan nga namin yung telepono, tsaka yung mga gadgets pa nila and mga mag-testify, so maaaring may mga ibang personalities pa na madamay ano po. Pero hindi nga yung mga banat ng mga ibang PGMN na mga mga anchors, no? Mga ang sinasabi nila, set up ito. No, ito ay entrapment, no? Parang magkaiba 'yon. Totoo naman po yun. Entrapment tsaka setup, isa na po May entrapment ba na hindi set up? Yun kasi. Well, baka nagkamali lang po. Baka ang gusto sabihin, instigation tsaka entrapment. Under the Constitution po, syempre, and the political law, magkaiba yung entrapment sa instigation. Pag sinabi instigation, halimbawa, hindi ka naman drug pusher, pero Inuudyukan mo. inuudyukan mo siya na, sige na nga, Bumili ka na. pakibili mo nga ako, ikaw parang na ganun, bumili dyan. Tapos ulihin mo siya, pero ikaw nagutos bumili. Instigation yun. Yung entrapment, halimbawa, drug lord si Michael Pahati. Bibili Hindi siya yung Michael Pahati. Hindi siya yung Michael Pahati. Magpapaklap ako na drug peddler. Ayan. Bibili ako sa kanya ng mga ilan ba yung Kilo lang. Ilan ba yung non-bailable? 500 dollars. Ayun, bibili ako ng non-bailable. 15, Sa isang kilo na, para sigurado. 1 kilo, para sigurado. Tapos, nandun sa paligid, nandun sila, Melvin Matiba. Yan. Diba? Yun ang entrapment. Pero legal yun. Mismo Supreme Court, supportado yun. Yan. May decided case po yan. Kasama po yan. Kasama na din yung sinasabing budal money. Oo. So, doon nga tayo papunta kasi Kayo kasi, nagagalit sa inyo si... Hindi, Nagagalit si Gonson eh. Iba eh. Galit naman po Oo, si palagi yun Gonson eh. oo. Pati sa akin, galit yun eh. Baka hindi Rolex to. Oo, galit lagi. May mga viewers po tayo na hindi alam kung ano yung marked money. Yeah. Pakilinaw naman po. Talaga Kasi pangalan yun sinasabi eh, si nila Mark. nagawa daw po ito sa recto. Ganito po, contextualize Sige, natin. game. After po nung arrest, ang unang-unang nakapag-interview sa akin na nung umaga sa 2x2. So, masaya rin yung interview nila eh. So, tinanong ako ni Captain Ying na sabi nga,
paano yan? Sinasabi ni Guanzon. Attorney Guanzon Oo. na Nakapris. nakapris yung pera. Tapos paano saan nakuha yung pera? Ganyan. So, ang reaction ko, naku, sabi ko, hindi ko totoo yung pera. Budol money. Doon ho na nga nanggaling yung term na budol eh. Yan nga, correct. Kasi noon pa yun, matagal na na-practice. Actually, yung Mark kasama nun sa budol, budol money na patong-patong Patong, yan eh. So sabi ko, gawa po sa recto yan. Yun yung outburst ko na reaction. Yun, nabanggit mo lang. Para sabihin peke yun. Yes, kasi di ba ang parlance nga natin, pag siya, yung diploma mo, yari sa Yeah, recto. recto. Eh. Pero hindi naman literal. Parang yung thesis mo sa UST, di ba recto? Yung diploma, yung thesis ako gumagawa. Pati yung transcript, meron. Pero hindi, I mean, with all due respect, madami naman po legitimate na printing press po sa recto. Apo. At yun, hindi rin po ano lang siya, parang sinabi ko lang na parang metaphor. But at the same time, yung pong aming pong pinagpapagawa ng mga ganyan po at mga publication na ganyan, I mean yung mga ebidensya na ganyan, sa recto talaga at may resibo po yan. Pero hindi po yung buong 75 million na yan, ay play money, one side lang po yung meron niya, yung kabila. Tapos yung gitna na po niyan, yung Yun. palaman po niyan, yung cut na lang na kasya. Kung coupon band po to, correct. kinati lang yan. Tsaka pag makita nyo po, mahaba yung size eh. So kita naman pati yung kulay iba. So ang nasa ibabaw po nun, yung sinusulat, yun yung 50,000 na mark money, serialize po yun. Yan. Para ewan ko kasi, yung mga abogado, alam naman po yan dahil decided dapat. case nga ng Supreme Court yan eh. Decided ng Tsaka, Supreme Court. Director, maraming pelikula tungkol dyan. Marami po. Hanggang Sila, Saldi Shore na. Yun, mga ganyan. Tony Ferrer. Tony Perez. Oo. Di ba yun? Pero dati kasi, Hinabutan nila. dati attache case lang. Ngayon, maleta. Ito nga po, so nag-comment siya na gano'n. So sabi ko, teka muna, mahirap naman kung abogado ka, tapos pati yung gawain ng law enforcement, pakikialaman mo. So tapos sinakyan na ng sinakyan lahat. Ngayon, yun ang nagsasalita ginawa na ni ng gano'n, Chamber. dapat daw hulihin namin yung mga peke. Hinuhuli po talaga namin, pero yung printing press, legitimate printing press, may resibo, ginawa po lahat yun. So ewan ko, siguro, just as throwing a monkey wrench, kumbaga yung naging trabaho po ng NBI na maayos naman, gusto nilang bigyan ng kaguluhan, ibang kulay na politika. Lagi naman pong ganon. Eh kanina nagsisimula po kayo, napanood ko, sabi ko, kawawa naman si Franco Mabanta, walang gusto umampo. Kami po, gusto namin ang Freeport and Lodging. Ano ba ang pagkain dyan? Sa India, Jollibee? Paminsan-minsan pag-birthday po. So hindi, sa amin po, yung law enforcement, that is a very unfair statement po. Coming from a lawyer, na ikaw, nagpapakilala kang leader. Kasi hindi naman po si Melvin Matibag ang NBI. Ang NBI po are composed of men and women, mga professionals po yan. Yung amin pong arresting team po dyan sa nangyari, ang dami pong abogado dyan na sumama doon sa arrest. Yung team na yan is being led by a lawyer, matagal na abogado. And they've been doing that kahit po sa drug buy bus. Actually, the following day, may drug buy bus kami. Budol money rin po gamit namin. We arrested 2 kilos po sa Quiapo. So, we've been doing that. Sana po yung tao, wag nating guluhin. We are promoting law and order. Pati tuloy yung mga operational na gawain namin na hindi dapat naman pinapaliwanag pag ginawa sa publiko. Kailangan pa namin sa publiko. Dahil lang doon. And which leads to the way na yung social media natin naging magulo eh. Yeah. Galing nga, sir. And the biggest takeaway po rito sa pagka-aresto sa PGMN na to is kailangan siguro ang Kongreso natin come out with standards, yung ethical practice of journalism. Yes. Yung mga totoong may background sana sa journalism. Unfair. Yun yung sinasabi ko nga doon sa mga mainstream media. Sabi ko, sa inyo unfair to eh. Kasi kayo devoted time, nag-aral kayo, na ginawa nyo talaga, you establish the industry. Nagsimula pa kayo na writer lang bago kayo naupo sa desk. And these people will come na ganyan. Tapos, gagawa ng mga istorya, guguluhin. Ang gulo po ng social media natin. Kaya ang lesson dyan, Director, next time, babaan nyo yung standards nyo. Parang tayo pa bumagaan sa Hindi tayo ganyan sa political party natin ng college. Hindi pwede yan. Wala ng 4 Yung standard nyo kasi, Guanzon yun eh. Ibang Guan yun eh. Tapos yung mga PGMN, talagang kinarir nila yan eh. Diba? Kinarir nila yung ganyang uri ng pamamalita. Kaya babaan mo ng konti. Director, hindi naman yan katulad ng political party natin sa USTE. Hindi naman yan sandigan party. May
may party kami nun sa Sige, UST. hayaan ko kayo magsalita. The first student council sa Pilipinas. Saka we produce during yun talagang Marcelo. mga mahuhusay Oo, mga kanya. sa industry nila. Oo, magagaling yung mga nandiyan. Maliban doon sa presidente. Yung mga, maliban doon sa founder, lahat ng mga members ng student council sa UST, ba't itindi? Oo. Sunod council to, Kasi nung huling usapan natin sa CST, ang dami rin sa flood control na mga taga-US. Hindi, wala Sa na. engineering yun. Hindi, sa engineering yun. Ibitahin yun, boss. Hindi, tsaka pa, sa med, sa ako yun, sa main Bayo, building, sa Bayo main yun eh. building. Oo. Si Joel, si Saldico. Wala na akong pinanggit, sinabi ko lang naman. Hindi, isa-isa yun. Ano, yung aking dyaryo, yung Positaria, isa na. dineklara silang persona ng grata. Yung dyaryo namin ni Christian Esguerra. Oo. Pero diretso ko doon sa binanggit mo kanina kasi nabalitaan namin, meron kang batas o gustong i-advise sa ating mga mambabatas tungkol dito sa mga real journalists and kung ano pa yung ibang iterations niya. Well, more on setting standards, more on the ethical practice po doon sa social media. Alam mo ninyo, ako tingin ko, baka probably majority chunk ng gulo sa bansa natin because of the social media. Yun yan. Ang dami pong hindi naman naging journalism o mag-imbestiga man lang. Journalist na bigla, kokopyahin yung ginawa ng isang totoo, bibigyan niya ng ibang anggulo. At mas marami pong abogado ngayon sa social media. Lahat abogado. Lahat abogado, armchair. Ang masakit, yung mga totoong abogado pa minsan, binabaluktot pa yung yung sinasabi. Para maitulak yung personal nilang interes. Ano po? Kami po, may standard kami. Ano sinasabi nila sa amin? Pinuliti ka lang ng NBI. Yung mga hinuhuli, kalaban lang. We have 192 successful operations leading to arrest and indictment ng iba't ibang krimen. 192. Ituro po nila alin yung sinasabing may relation sa politika. Mike Defensor, Jason saka ito ngayon kay Franco. Hindi mo pa nga malaman, sabi nyo nga, hindi malaman kung sino ang aampun kay Franco. Correct. Walang alam gusto umako. Hindi mo ba? Pinampasapasahan. So, 3 out of 192. Statistics, ilang Sagot. Mathematician. 3 out of 192, ilang percent? Anong percentation? 1.5% lang. Hindi mo ba? So parang it's unfair to the men and women Correct. ng NBI. Na ngayon, syempre, okay na rin po yan. Ako yung tina-target nila. Huwag nang isama yung buong bureau because they are professionals. Correct. And because kaya successful yung aming mga apprehensions ngayon. Because alam nila yung gagawin nila eh. And I'm learning from them. Ako naman po, kung ano naman yung pwede kong i-offer din sa bureau, I'm doing it. Going back to your question, sinasabi, I need help of people like you. Yung lahat po, we have to consult, but our legal division ngayon, saka yung pong aming legislative liaison office, we are now very active in crafting a position paper or a bill na itusulong po namin sa Kongreso para po ma-address natin ito. Most of our crimes now, I think siguro po more than 60% of crimes or even higher, nangyayari po using the social media, Okay. the cyberspace. Yes. Cyberspace. Yun na, Example lang po, every day we are receiving complaints sa central office pa lang namin, 70 to 100 complaints every day. In relation to social media. At karamihan po dyan, cyber libel. Pero mayroon din po mga financial crime, cyber financial crime, lahat po nandiyan dyan. That's why ang NBI, we are trying to upgrade our tools, our equipment to address and fight this kind of crimes. Napaka-powerful kasi kayo yung director ng social media. That's right. 85% ng mga Pilipino, diyan kumukuha ng balita. Oo nga. Diyan kumukuha ng opinion. At merong mga kanyan, may mga pockets of communities na patuloy sila nag-uusap. Kung mabudol yan, Yan. diba? Yan. Yan yung delikado. Dahil ngayon sa panahon natin ngayon, everything is perception. Everything is optics. Kahit yung hindi totoo, nagiging totoo kung paulit-ulit Na sinasabi. sinasabi sa social media. That's right. I agree po. Oo. Yan po yung tinatawag, ino-observe po namin yung behavior and meron po kaming observation yung ang tawag namin, inappropriate coordinated behavior. So, halimbawa, kukuha sila, kagaya no, Parang example sindikato rin, ganon. Parang sindikato, doon na pumapasok yung mga troll farms po. Parang halimbawa, yan nga, si Attorney Guanzon, magpo-post na, ba't di nyo hulihin yung peke pala, ang NBI mismo ganon. ang peke. So, yung pong mga troll farm nila, Kakalat. sama-sama sila kakalat. When we observe it, nakita namin, there are about 1,600 kagad na kumalat na gano'n. Na pareho. Parehas. Yun na yung pong kay Presidente. Yung pinalabas nila na si
si Presidente, yung kapamat na huli si Jason. Nung in-observe Namatay. namin, 2,000 plus. Namatay, may kwarto, merong lugar, may hospital, kompleto eh. Oh. May room to Lahat na po. So, ang sinasabi niyo ba, Director, mahina pa yung mga batas natin laban niya, kaya meron tayo. Kailangan po nating dagdagan. Kagaya ng halimbawa, ang nakukuha po namin yun kasi yung mga illegal po ngayon, halimbawa, scam hub, na inire-relate namin yung anti-cybercrime natin, yung Republic Act 10175 natin, yung under cybercrime of 2012, Crime Act of 2012. Nire-relate namin halimbawa sa STAPA, sa RPC natin. So kailangan po meron pa rin nun. Kasi kagaya ng troll farm na nagpapakalat ng fake news o nag-share lang, hindi pa po mga punishable yan. But those, pag-share na yun, it created an impact already to the general public. Parang in-spread mo na yung balita, kinismis mo na po. As true. So parang gano'n na yung totoo. Ngayon, ako nga po mismo, minsan pag may nabasa ako sa social media, tatawagan ko yun. Totoo ba itong... Paano yung iba na papaniwalaan na lang Agad-agad, yung sinabi roon? Pero very delicate yung binabanggit ni Director eh. Dahil may thin line minsan yan Yes. para iabuso. Paano kung ang 2 years from now, maging head ng NBI si Tupac Shaw? Diba? So, kailangan malinaw yung kanya niya. Pwede ko ba sabihin lang to? Bakit naman ganun? Kasi parang sinundan naman yun. Dati akong spokesperson ng PDP Laban. Siya napunta roon. Pwede ba iba example? Parang halimbawa, Sige, to the extreme. Pinaka-extreme na yan, boss. Minsan yung mga institusyon na yan, no, yung mga batas na yan, no, nababago kung sino yung uupo. So, kailangan ng protection din. Yeah. Na kahit sino yung umupo, hindi pwedeng Visit, that's correct. Yun yung mahalaga. I agree po, Prof, kasi I'm always a believer that there should be a system and let the people adjust to the system. Just like yung time, ayan natin yung tao yung mag-adjust sa time and not the time in the system adjust to the person. So, kailangan po yun. That's why sabi ko nga, palagay ko po, if I may suggest, somebody should do, probably DICT po. I will talk to Secretary Aguda. Let's host a summit. All the stakeholders. Pati media, yung sinasabi mo. Lahat po. Huwag lang sa DICT, malapit ang paltan niya. Check na. Ito na lang. 4 alas na lang. 4 alas na lang. Sensible discussion. Para po ma-address natin yan. But we have to address it immediately. Otherwise, we are a damaged institution. Madadamage po talaga lahat. Parang bata nga, pag tinuturo mo hanggat maaga, natututo. Ito nga, pag hinahayaan natin mamayani lang ito mga fake news at ito mga misinformation, kumakalat eh. Yung sabi nyo, kahit tayo na nga, nag-iisip pa tayo kung totoo ito. Ibig sabihin talaga, mahirap na i-ano siya, yung informasyon. Kailangan maging sigurado. Babaguhin ko lang yung halimbawa ko, si Panelo na lang. Okay. Pero Director, may mga comments nagtatanong, sa palagay nyo ba, meron talagang video na tinatago tong si Franco? Yun yung the big question eh. Well, palagay ko, meron. But of course, we are not removing the possibility na wala. Pero sa akin lang muna, i-digest natin, no? It doesn't matter kung meron o wala yung video. He committed a crime. Yes, yun. for sure. Hindi, pero Tapos na tayo. yung logic kasi, kung meron talaga siyang napaka-damaging na video, Right. bakit yung kanyang bina-blackmail, bakit lumapit sa NBI? Kung damaging yung kanyang... Bakit hindi natakot yung binablock? Ibig sabihin, hindi siya natakot, no? Yung kanyang ini-extortan. Dahil ang tingin niya, wala namang damage. Baka there's nothing new. Baka there's no kapasalat. Kung baka ang ginawang parang pelikula, kinassemble niya, yung mga narinig na. Kasi ang nangyari nga po dyan, what we have is the copy of a clip. Kasi ang nangyari ito, parang... Pinadala mo na sila. Parang Teaser. yeah, exactly. Teaser. Parang sinabi, there will be a 90-minute na movie. Pero ito muna, 30 minutes teaser. Doon 3 minutes pala, sorry, 3 minutes na teaser, na si CJ Hero, siya yung nagsasalita. Kaya doon nadikit na yun, yung CJ hit. Yeah. Hindi, tsaka kung meron talaga sila, ba't di nila nilabas? Kung nilabas nila ngayon yan, baka yung mga banat sa kanila natabunan. Boss, Tama. eto na lang, sabihin na natin meron. Probably meron talaga. Probably meron kasi madali ka na mo mag-collage ka ng mga videos, kunin mo kung saan dito. Meron talaga. Pag nilabas mo ngayon yun,
medyo questionable na eh. Kasi ang sa akin, tingin ko, you will be making a last stand para to rectify somehow, mag-recover ka. Pero kung natapos mo na noon last year, that's the claim. 5 months ginawa, nagawa na, tapos na. That immediately, nung natapos mo, as your network was claiming na kami rito, guardians of the people, something like that, truthyon namin. Dapat, nung natapos, immediately, Release. i-release mo na. Okay, maglalagay ako ng konteksto, Director, bilang media. Kasi akala siguro ng taong, correct me if I'm wrong, akala ng taong bayan, may ilalabas expose video. Yung parang may kausap sigurong shady or something, o meron tayong deal. Pero sa pagkakaintindi ko, bilang media, no, ito, dokumentaryo. Ang mangyari, sabi niya, kung 90 minutes, 1 hour and a half yun, nag-collate nga sila, tama si Director, nag-research sila, sabi nga kasi doon sa isang parang thread na nakita ko, pag-usapan natin yung properties, parang ganun, may idea ko, I have a great idea. So, pwede sila nag-research, parang ginagawa ng lahat ng mga investigative journalists. Ito bahay mo, kinonfirm ko. Ito property mo, kinonfirm ko. Ito property. Tapos lahat ng facts na yon, gagawa ako ng isang storya. Parang ganun. So, siguro, yun ang tingin kong ginagawa o gagawin nila o ilalabas nila. Hindi isang inaasahan natin na ilabas nyo na. Hindi isang daming. Oo, yung hindi pa lumalabas sa publiko. Ibig Kumbaga, sabihin. it's out there already. Ako pati, the timing nung paglabas is the time na ang ombudsman is already announcing that there will be an indictment kay Martin Romualdez. Sinabayan nila. So, if you are really a responsible person, following yung sinasabi ni Mike, no, meron kang ibang ebidensya, then you submit it. May exclusive ka, ilabas mo, after mong ilabas, submit mo sa proper authority so that the person can be prosecuted based on the evidence na nakuha mo. So ako ngayon, sa akin ngayon, again, I will say, hindi naman na importante sa akin kung meron o wala eh. You violated the law. May elements lahat. Ngayon, kung meron at nilabas mo, sa akin, to my mind, it's already questionable because what will I see is you're trying to recover somehow yung nawala mo na. Anong tawag ng mga abogado dyan? A big non-sequitur. Ngayon, boss, kung wala naman talagang video, ibig sabihin, there's no intention na gumawa ka ng video. Ang intention mo talaga, mangikil ka lang talaga. Mag-extort ka Kaya lang. ang take ko nga dyan, Director, ito being media, no, wala naman sa history ng legitimate media na meron kaming kondisyon para ilabas ang isang story. Wala to. Ang kondisyon lang namin, i-vet mo, may facts ka, ito totoo to, kaya mong tayuan, meron kang facts, hindi ka nagsisinungaling. Wala kang hihintayin. Tama. Hindi ako hihintayin, may bayad. Dagdagan ko ba, responsible media like you, yung noon sa simulan nyo, pag meron kang explosive na ganun, you will give an opportunity doon sa Correct. taong ilalabas mo. Hindi para mangingi, kundi para sumagot ka. Because that is supposed to be dapat Balance. balance yung May equal opportunity. Pero Tama. meron din kwan dyan, Director, may sub-industry rin sa media. Matulisan, no? Hindi naman natin sinasabi. Hindi naman natin alam naman natin sa lahat ng kagubatan. May mga ulo po. Kanya-kanya lang tulisan. Sa bawat kanto may manginghikil. Iba lang yung kikil. Alam mo sa UST, gano'n, di ba? Sasabihin mo nga, nakikilan na ako ron. Huwag naman na dito. Tapos na eh. Tama. So, ako ganun lang dyan. Again, I go back from the point of view of law enforcement. Kompleto yung elemento ng krimen. Then we prosecute and we file it already to the prosecutor. Bill was set by the RTC. Then magsabit kayo ng counter evidence. You will have your day in court. Exactly. Yung lahat ng sinasabi nyo, ng depensa ninyo, sabihin nyo. But as a piece of advice as a lawyer, hindi pwede yung depensa mo na set up. Kasi sabihin ng korte, exactly, yan nga yun eh. Yung setup is Entrapment entrapment. yan eh. Set up for legal purposes ang nangyayari kasi. Hindi yung set up ka na illegal. By the way, meron din kaming teaser nila. Kaming bagong show. Anong title? Anong title? Inaayos pa eh. Okay. Inaayos pa yung title. Pero una natin guess, sino? Yung walang kwenta na host, si Christian. Ay, si Christian. Una namin. Teaser yun. Teaser. Ikli lang din. Maikli lang. Pero wala kaming kinotongan doon. Wala pa. Hindi yung mga tulisan. Kaya mag-iingat. Ingat ka lovely sa cellphone mo. Baka Tapusin natin yung issue about PGMN. Ang katapos-taposan ba niyan bilang si Franco Mabanta ay siya ang CEO, is PGMN as a network is liable also? Well, yun yung titingnan natin. Kung meron ng unity of action, kung magkakasama sila, natin yan. Ipupurso natin yan. This is still an open investigation. Kasi dun sa complaint affidavit na sinabit sa NBI, may lumalabas. At sabi ko nga,
ngayon, eto, seryoso, nung nabalita yung pagka-aresto ni Franco Mabanta, walang biro, tawag at text, mga 200 yung tumawag sa na trying to insinuate na may nangyari din sa kanila na, and in fact, At meron talaga, hindi diretso. Hindi diretso. Sinasabi, buti naman kasi gawain niya talaga yan. Yeah. So kung sinasabi, ako, sagot ko lang, if you have personal knowledge of na biktima kayo, Yan. may alam kayo, please inform us. Yun yung sinasabi ko kanina, hindi ka gulat-gulat yun. Yun yung salita sa amin. Ako, document ako. Well, ang sisilipin namin, going to your question, sisilipin namin, we'll look at the activities nila, pati financial activities, ano bang binabayar sa BIR, sino bang advertiser nyo, bakit nasusurvive yun ng ganyan. Diba? Ang sabi nila, Kasi ibang level yung CEO eh. ang sabi nila, according sa site nila, na hindi daw sila tumatanggap ng Maleta. maleta, Yan. ng pera galing sa China. Walang China, Ano daw China yun? funding. Contributors. Mukhang lang daw nepo-bibi yun. lang, diba? Napapanood yun. Parang ganun. Bakit very specific yung May mga kanilang merchants pagpapaliwanag? Kasi speaking of maleta, kung nakita niyo yung video nung tinutulak papuntang prosecutor yung mga ebidensya, madami yung maleta, di ba? Ang dala ng NBI doon, 3 maleta yung may laman nga ng Buddha money. Yung maletang ibang tinutulak, na-remowa pa yung brand. Sila may dala nun. Ang plano, ililipat. Doon nililipat. Ililipat nila. Kasi baka may nakasabit doon sa mga maleta eh. Hindi lang yun, parang tracer. yung maleta, parang 4 or 5, siguro yung hati-hati. Hatian niya sila agad. Planado na. Pero yung allegedly, yung 75 million, advance lang yun. Oo, meron For transfer. for gives yan eh, for gives. 350 nagsimula, nagtawaran, naging 300, tapos 4 tranches, na kung hindi mabigay ng May 5, lalabas na nila. Ilalabas na dapat. So actually, 2 weeks naman yung preparation namin dyan eh. So yun nga, ano pa kami, hindi ko lang pwedeng ipakita yung pictures and video how we prepare the Budol money. Baka kung gusto ni Attorney Guanzon, punta siya sa opisina para ma-educate siya, papakita ka. Hindi, ang reaction yata niya, bakit ganun yung pera? Dapat yan euro. Parang masyado namang Hindi ko small yata time. alam yun sa community. Masyadong small time eh. Masyadong small time, no? Hindi. Ang hinahanap ko doon sa maleta, kung may Gucci na maleta. Pero may Rimowa naman pala eh. May kaso Ang daming Rimowa sa Green Hills. Oy, mga Japanese naman yung Meron susunod pang mga kaso na darating. Nag-iimbestiga pa kami, no? So I cannot say with certainty, but there's a real big possibility na may mga makakasama pa nakakasama. Pero Director, may lumalabas kanina Yeah. eh. Ayan, oo. May lumalabas sa ilang ano TV yun? station, saka sa social media, tungkol kay Bato. Breaking. Meron na daw international warrant. At meron na raw red notice ang Interpol. Yan. At liberty ba kayo para Yan. mag-comment dyan o yan ba ay nakatago pa? Oo. Na parang hindi na nakatago. May narinig na rin po, para may isang network na nagbalita na. Kami naman po, kung dumating sa amin yung warrant, kasi naka-address sa law enforcement yan, and NBI sa law enforcement agency, of course, we have to implement the warrant. Ganun lang naman po kami palagi. Whatever is the mandate po, kung may mandato de aresto, wala po kami magagawa but to arrest. Hindi po tayo pwedeng mamili. Yes. Kahit kaibigan ko po siya. Kung ako po FBI nun at nakita ko siya namimili ng DVD. Wala nang DVD. Wala nang Buti na lang, wala nang DVD ngayon. Netflix na lang eh. At saka yung AK-47. AK-47. Kompleto papeles to. Hindi, gagawin na lang kitang confidential agent. AK-47 mo. Hindi, oh. Huwag mo lang gamiting tsapa sa KTV. Pwede ko bang hulihin dyan yung Rafi Albert? Pwede. Huwag ka magsabi ng pangalan. Ang dami ng pangalan. Hindi, common term dahil ko. Pasensya na kayo, grabe ha. Wala akong kinalaman dyan ha. Pero liliwanagin, hindi ikaw yung bike pahatin doon sa ano. Salamat din sa paglilinaw. May kapangalan siya. May kapangalan. Pero Actually, ang aking fiancé kasi taga-NBI din dati sa bahagi na ng aming kampanya. 3-4 pa pala yung pangalan na nandun. After that incident, binerify ko eh. Yung isa ko talaga Asset ka yata eh. Pero ito, matagal na pala siyang staff.
kilala ni Mike Defensor. Yung isang issue rin dyan, maliban kay Mike, maliban kay Mabanta, ano na ang status nung 18? Yan. Alleged Marines, no? Paano sa inyo humarap yun eh? Hindi ka- Diba, tas nagkagulo, nagwala yung paborito mga abogado. yung may bagong law office. Oh, si Mr. Kwan, si Baliktod. Sex appeal. Sex appeal, Mr. Si Topakso. Nakita ko na, nagwawala eh. Alam mo, ganito ang nangyari dyan eh. Yung 18 Marines ngayon, minomonitor namin of course kasi continuing pa rin yung investigation. Nakita ko sa social media, meron silang in-announce na no holds bar, blah blah blah. Apang, di ba? Oo eh. Tapos pinalis daw yata yung mga mainstream media at saka ibang mga vlogger. Meron sila nilabas na explanation kasi daw, ini-splice daw sa yung mga ganun ba. So, hindi ko alam kasi kung live, paano mo... Correct. Paano mo Ikaw At saka, dineputize kayo ng ombudsman para To investigate. para tulungan sila, para ayusin yung kanilang sinasampa. Right. Pero ang narinig ko kasi, nag-i-invoke sila ng right to against self-incrimination. Doon nga ako nagtataka. Sabi ko, ano yun? Sabi ko, Nung hindi ako abogado, pero nagulat ako eh. No? Hindi, nagkaroon naman ng statement na, no, kasi one-on-one na interview, yung 18 nag-statement lahat. So yung 18 nag-statement, pero 12 or 13 hindi pumirma. Tapos 5 or 6 lang yung nakapirma talaga. Pero on record na yun. So tuloy-tuloy naman kami dyan. And ako lang, eto, hindi ko pa masyadong na-announce to. Dito ko siguro. Sige. Breaking. Meron kaming witness na nag-issue na ng affidavit tungkol dun sa naging direction nitong mga 18 Marines na to kasi yung nag-issue na affidavit is directly related to one of them. Wow. So eventually lalabas din namin yung kaya lang. Ang bago lang sa amin doon, si Attorney Balicod, yung dalawang dating witness doon sa Napoles na kaso, pumunta ng NBI. Pusa sila pumunta with the lawyer, Attorney Lourdes Benipayo, nagbigay ng salaysay ng statement nila, contradicting yung statement doon ni Balicod na kusa siyang umalis. He was removed by, he was fired by the clients. Tinanggal siya because ang issue is parang yung sinasabi niyang selective, siya pala yung namimili. May mga, actually may mga report sa amin, may isang dating kongresista na nasama sa kaso na acquit, allegedly, na medyo si Balicod may mga hinihinging. So, bali sir, hindi gano'n ka-transparent si Attorney Balicod. Lumalabas. Pero yung opisina niya na bago, very transparent yung mga salamin. Ang ganda nung office. Pero parang ganyan issue of integrity. Kaya hindi ko naman sinasuggest, pero baka maraming magsampa ng disbarment dyan sa mga magagaling na abogado na yan. Ako yung favorite ng mga magagaling na abogado ngayon. Okay lang yun. It comes with the territory. Ika nga, trabaho natin. So, Lovely, may tanong ka ba kay Director? Yes, lovely. Naitanong ko na eh. So, ganun po yung development doon sa 18 Marines. Actually, yung statement naman nila, tapos may 5 days kami. We have also recommendations. So same people ang nag-ooperate sa kanila, yun ba? Well, lumalabas, tapos gagawa ka ng illegal, sasama mo asawa at anak mo, sasabihin mo politika. Wala ko pinapakita. Same people, ha? Alam, may kasabihan Yung dyan flu, binigay mo agad. Don't throw rocks Yan. when you live in glass houses. Huwag mapasok ng... Dagdagan ko na, if you're throwing punches, yeah. be willing to Take the punches. Huwag magbato ng laptop. Ay, Pwede din. Kasi ganun ang nangyari. Sasabihin, pinupolitika, tapos hindi naman tayo naglagay sa asawa at anak niya. Correct, siya Siya mismo. naman naglagay. At ang dokumento nagsasalita, alam niyo po, under the law, Sec. Ronald, alam naman natin, sa best evidence rule is the written document. Correct. Nagaling po ng SEC yun eh. Saka ng City of Pasig. Pero kung human trafficking yung kaso niya, non-bailable yan. Non-bailable po, saka qualified po eh. Nag-qualify po kasi yan kasi pagka 3 or more persons ang gumawa, automatic qualified human trafficking. Which is not Tapos, ang ending is prostitution, qualified human trafficking. Pero hindi niya pa po Yun nasasampa. Nakasampa na po yung dun sa Sirin, yung mga members ng Sirin. Okay. Kasama po si Michael Paquin. Na hindi po kayo. Hulihin mo na.
Madadama yan. Ayun na. Gusto namin makita yung mukha niya. Pero nung una lumabas yung pangalan mo, parang walang nagduda. Wala. Hey, hindi, wala. Hindi, boss, pwede ko ba sabihin, Sige, baka makita sige, privacy sige na, ko eh. sige na. Nag-text ka agad sa akin. Boss, pakiano mo nun, magkaiba middle name lang. Hindi, we're making announcement na. Walang na hindi daw nag-fact talaga yan. Kasi ang araw ni Sek, walang patid ang cellphone ko. Ang daming Sa akin, tawag. ang dami. Hindi, actually, tinanong din ako ng mga media practitioner. Sino bang may kinuha? Hindi, sabi ko. Ano ba pa DNA? Dami nag-text sa akin. Sabi ko, ano ba kayo? No, talagang gawain naman yan. Hindi, ito mas nakakatakot ko. Sa Crondan, ito mas nakakatakot. Mag-apply din kami ng cyber warrant sa CCTV nung si Rin, saka nung Chicago KTV. Kung nagpupunta ka ron, pwedeng pakialam. Yeah! Wala. Ako lang ako. Sa sister company, ha? Trellis lang ako. Uy, Trellis. Hindi, yun po kayo, ang status po ay sarado. Gusto mo sabihin? Meron ka ng upgrade. Hello. Sige. So, ano daw muna, may pinapatawag kay Director Matibag eh. Pero so, Ano, sabi? pagbabalik na lang. Ano? Sige nga. 4, ala. Parang bigay na bigay sa 4 alam ko. Ito naman ito. Sabi ko, nag-white t-shirt na kasi ako kasi medyo mainit. Dahil ang init ng usapan. Pero magkatabi kami ni Director. Black and white. Black and white. In black and white. Magkatabi kayo. Pareho kayo ni Guido. Kaya na kami kay Lovely. Naka-white din ako. Ano, di ka nakapalalampasin ni Sek eh. Pero dahil wala si Alan, ito yun na. Yan. Babawian ka ni Doc Guido. Siya ang mag-herban cut with Guido David. Yan ang better job. Budol. Walang budol. Alan Herman sa Herman Cut. Herman Cut. Good afternoon sa mga ating more than 8,400 viewers. Yes, According to Reporters Without Borders, press freedom, the right of media to report without government censorship or interference, is at its lowest level in 25 years as of May 2026, with over half of countries surveyed facing difficult or very serious conditions. The situation is characterized by declining safety for journalists and increased legal intimidation. But part of the problem is when malicious actors use press freedom as a cover or shield in order to spread fake news and misinformation. In today's highly connected society, everyone can have a microphone. Anyone can become a blogger. The barriers to entry to starting a media company are lower than ever. Journalists and news outlets are held to high standards by the KBP and MTRCB. Independent news outlets are collectively regulated by various government agencies such as the SEC, NPC, DOJ, CICC, and self-regulation. But without any strong oversight, it is quite easy and often tempting for online news outlets to overstep the boundaries of ethical journalism. Until a satisfactory solution is presented, we will continue to face the challenges of finding the balance between press freedom and controlling the malicious spread of misinformation. Wow. And that is the straight cut. Okay, nag-nosebleed ako sa'yo eh. Nag-nosebleed. Wala si Alan eh. So, English. Wow. Sorry na. In short, In short, ano? Ayan, yung last line dun says it all. Kasi maraming kailangan gawin. Yes, sir. Tama yung sabi ni Director Manito. Oh, sa social media. Ang daming mga threats, maraming opportunities din. Yan, yes. Para gumawa ng mabuti at saka ng masama. Masama. Yan. Oh, dialectical naman yung pagkakapresent. Correct. Oh. English nga, kaya medyo nalito ko. As a real scientist. Yes, no? yes. Ayun. Ginawa niya. Hindi ko sigurado kung real si Alan eh. Ay, Alan, yan. Pero, wala kasi maliban dito, Doc, may lumabas na survey. Yun! Sige nga, yan. Hindi ko maintindihan yung survey na yan eh. Yan. May mga, katulad niyan, may mga suspicions ako eh. Oo. Dahil
yung tanong, parang nga labo. Yung tanong ay, ano bang babatayan ng impeachment? Public opinion or ebidensya? Yan. Yung tanong parang medyo skewed Nabasa ko towards nga yun, something, di ba? Oo. Ano bang gustong palabasin itong survey firm na ito? Buti na lang, hindi ito Okta o Pulse. Hindi ko Okta or Pulse. Hello, Ronnie Holmes. Ikaw, sa iyong perspective, objective na pagtingin mo, ano yan? Anong The survey says na ba to? Anyari. survey says Hindi that? na, kwan lang. Okay. Sige. Oo. Ano yan eh, pero without mentioning yung survey, Hindi, ako na mag-mention. Ganyan yan. Sige, go. medyo ako personally, yun nga, hindi ako masyadong agree dito sa survey result nito. I mean, hindi naman kasi yung survey naman, you can ask any question. Pero yung tanong dito, medyo nakakalito, na parang ang batayan daw ng impeachment ay yung public opinion. Yun yung parang pinapalabas. Pero paano tinanong yun? Parang skewed eh. Parang skewed eh. Pero at the same time, iba-iba yung surveys on public opinion. Kasi may public opinion na nagsasabing they agree with the impeachment. Pero itong survey na ito, sila rin yung naglabas na ang public opinion according to them is against the impeachment naman eh. So parang nagsusupport sa kanilang earlier survey Hindi ko result na pinag-usabi. Sino ba survey yun? WR numero. Sorry. Natanong ko pa tuloy. Hindi, sa ako yun eh. Nasa diaryo. nakapublish. Okay. Kaya yun, calling on Yun. the members of WR numero. Medyo paliwanag nyo ng konti. Yan, Dahil kung hindi nyo ipapaliwanag, babanatan namin yan. Ay, mababardogal kayo. Pero dahil si Doc Guido ay on a roll. Ano na natin, ha? In the survey says! It's your time to shine. Sino ang pinakapogi sa 4 alas? The survey says. Back to back tayo. Back to back. The Guido David Show. Pero firstly, basahin natin yung mga singkong sigat, yung the top 5 trending topics. Sige nga. Number 5, Rodante Marcoleta. Siguro dahil sa kanyang parang manifestation. May pag-away na naman. May pag-away. Lacson. Nako. Umatikabong 500 million. Nako. Okay. Kaya naman tayong naisipan. Wala naman. Number 4, Arthur Carandang. Uy, nabuhay, nababalik. Ang sarap pala katabi si Prof pag ganito. Yun, meron akong konti. Hindi ko. Number 3, ASEAN Summit 2026. Ito, may mga positive naman. Number 2, Jason. Nandun pa rin. Nandun pa rin, buhay pa. And number 1, of course, pinag-usapan ni Director kanina, si Franco Mabanta. At yung PGMN, yun yung number 1 trending. Yung 2-in-1, ito may kagagawan. Very timely yung pag-invite sa ating director. Of course, yung survey natin, released by Tang Harris Survey, ito naman, mga presidential matchups, hindi yung gusto ni Sec na about sa impeachment. Pero dito, pinapakita nila on a 3-way competition or matchup, ay although lamang pa rin si Vice President Sara Duterte, 39% to 27% ni Mayor Lenny, and Senator Raffy ay 25%. So, medyo dikit, pero medyo magkakalapit. Pero kung head-to-head matchup between Vice President Sara and Senator Raffy Tulfo, lumalabas na 45% si Senator Tulfo at 44%. Mas mataas. 1% lang. So, statistical tie. Dahil kung dalawa lang sila. Kung dalawa lang sila. Pero kung tatlo, Kung dalawa lang sila ni Lenny. hindi ka nakita dito eh. So, babalikan kita. Hindi ka siya nakita dito. Mahalaga kasi dyan. Mahalaga yun. A year ago kasi, parang may aura of invincibility si Vice President Sara. Ngayon ay very competitive. No? At yung mga surveys na yan, bago pa lumabas itong mga ebidensya sa Justice Committee, Madriaga, AMLAC, rape threats. So, siguro kung ako na sa kampo ni Vice President, talaga mambabato ko ng laptop. Dahil, bakit ganyan? Nagpakilala ako bilang presidential aspirant, tapos walang bump. Yan. Tapos, yung aking mga kalaban tumataas by 3 times, 2 times. Kahit hindi pa nag-declare. Kahit hindi pa nag-declare, no nang
no. Tapos ako, yes ng yes, bumababa. So, medyo mag-aayos ako, di ba? Mag-aayos ako, no? Hindi ko sinasabi na kailangan nilang kunin si Alan Herman. Wala akong pinopropose na gano'n, no? Baka nausap na nga ngayon eh. Sige. Oo, pero Kaya wala dito. medyo may papunta sila sa isang krisis. Yan. No, tingin ko, lalo na pag Yan. yung mga survey na lalabas after nitong impeachment. Yan. Tingin nyo, Sec, mirage lang yung aura of invincibility? ng Hindi, Vice hindi siya President. naman mirage last year. Kaso, it's a bubble eh. Yes. No, yung bubble na yan ay nagsisimulang mag-burst. Oh, dahil nga, ang mahalaga, alam mo naman yan, Doc, hindi yung absolute numbers. Yung Yung trend. movement of numbers. Right. Saan ba nang galing si Sarah before? 80 plus. Nasa labas siya ngayon, 30 plus, 40 plus. Ibig sabihin, medyo malaki, dramatic yung pagbaba. Yung bang sinasabi mo, Prof, kanina, mas mataas si Rafi kesa kay Sarah, is because hindi kasama si Lenny. Pero kung three-way, kung kasama si Lenny, may makukong numbers vote si Lenny. So, Pero she'll get I'm almost sure kasi kung magkakaroon ng labanan, one-on-one lang. One-on-one dapat. One-on-one lang yan. At tingin ko, yung iba naman ay hindi naman ganun katalinuhan, pero hindi naman sila ganun kabobo. Yan, Tulad yan. ng ibang senador. Medyo alam naman nila, hindi pwedeng more than 2 yung maglalaban. paano na yung Llamado? Yung Llamas Gadon? Alam mo, kaya mo. Pati si Director nagtataka sa'yo, Prof, eh. Gusto mong pinag-uuhugon dyan, eh. Ang problema ko doon, paano kung manalo ko? Tapos yung vice president ko, i-oust ko. Di ba? May impeachment bill. Katabi si Seng, di ba? May tatanong sa'yo. Hindi ka ba, ito, controversial eh. Oh, di ba? Tayo-tayo na naman nag-uusap dito, eh, di ba? Di ba, dati nasa kabilang kampo, ngayon nasa ganito ka. Ngayon may iniimbestiga, sabi mo 192 cases. Paano yung tawag sa'yo ng mga dating kaibigan? Kaibigan mo pa rin ba ngayon? Tumatawag ba sila? Well, unang-una, pero muna. Yes, nananawagan ako sa mga dating kaibigan. Alam mo, yung mga kaibigan ko naman noon, marami doon kaibigan ko pa rin. Yeah. Kilala nila ako personally. Alam nila, pagdating sa trabaho, Yun na yun. pag-compromising tayo eh. Kagaya niyan, nabanggit nyo kanina yung sine attorney. Yung malaking tao, pero hindi pangunawa. Dalawang to talaga, oh. Papakso. Yung may billboard sa C5, nakita mo? Meron ba? Meron. Baka marami aksidente ron. Mr. Sex Di ba marami aksidente ngayon? Sana hindi. But anyway, balik ako doon para seryoso na. Seryoso naman tayo. Seryoso. So, ang sa akin dyan, siyempre tinitira ako ng ibang mga Yan, oo, nakikita naman. ko. Actually, may isang kasama ko sa kabinete na tinawagan pa ko. Walang personal dyan, talagang kailangan ko lang tumira. Kaya sabi, you do what you have to do. Pero kung kilala nyo, inubudan naman ako. Sige lang. Kaya mo yan. So, May kumukulam dyan. So, ang sa akin, alam nila kapag nagtrabaho ako, parehas talaga nakatodo ron. I think seriously, si Sec Ronald will know that even doon sa sandigan namin sa political party. When we stand with something, we stand with that. Correct. Pamaaring nagkamali tayo sometimes, pero dumarating yung time, doon tayo sa tama pa rin pupunta. So ngayon, kagaya nun, PDP, tinitira nila ako. Simple lang yung sagot ko dyan. Wala silang PDP laban ngayon kung walang Attorney Melvin Matiban na nakipaglaban. Correct. Ngayon, I have the full weight of NBI. May mandato ako. Law and order yung aking direction dapat. So, kung meron kayong maling ginawa, I will go after you. Hindi dahil kalaban kayo sa politika or what. Kasi ang NBI hindi naman politika. Dapat, So, kung meron mang medyo nahahaluan ng politika dahil political personalities yung involved, ang nasa unahan pa rin nun, kung may tama o mali ba kayong ginawa. Kung wala kayong maling ginawa, okay, matakot. Yes. Pero kung if you violate the law, dapat matakot talaga. Because I will go after you. Yung nakita nyo, kung napanood nyo na may niread ako noon, barangay ko yun eh. Yun nga, Doon ako yung mismo drugs, sa barangay ko. May drug din doon sa barangay ko. Kaibigan ko yung ibang mga barangay officials doon. But pinagsabihan ko sila, why do you tolerate na meron drug din dito? Mga 20 steps away lang from the barangay. correct. So that is just an example. Alam nila yan. Kaya hindi rin sila siguro mag-attempt sa akin na ayusin. Well, just for that, si Franco, kakilala ko na yan noon. Dahil nagsasanga-sanga rin yung mga Contacts dyan, politika. Pero
nahuli ka eh. Oo. May ginawa ka, so anong gagawin natin? Saka lang nga naman, kaibigan kita, may ginawa akong mali, tapos ako pa yung sasamaan loob sa'yo. Di ba? Hindi naman tama yun. Oo. Yun na nga. Tapos sabihin mo pa, pag-away ng politika, dapat hindi ini-involve ang kapamilya. Mayroon pang binabanggit na Geneva Convention. Hindi applicable eh. Hindi applicable yun eh. Linaw-linaw ng prima facie evidence eh. Parang ito kayo mabanta. No? Saan ka ba nakita? Ikaw yung nag-negotiate. Oo. Ikaw yung nag-follow up. Yan. Ikaw pa nag-receive. Ikaw nag-direct kung saan pupunta. Diba? Kompleto. Tinawagan pa siya, di ba? Na may tawag pa nga. Actually, tinanong nga sa akin yung tawag na yun. Siya yung tumatok. Boses niya talaga yung... Boses niya talaga yan. Siya talaga. Siyempre, ipapa-forensics din natin yan mga May istorya pa nga na last year pa yan, naka-ready na last year, nagsimula sa maliit na amount, naging 350. Eh, kung meron kayo nalalaman tungkol dito para magdagdag o mag-exonerate o naman, dahil bukas po ang tanggapan ni Director. Pero gusto niyo pa bang makilala pa si Director Melvin Matibag? Siyempre, hindi siya makakalagpas sa ating Ratata with Melvin Matibag! Ratsyadang tanong, tapatan at taran. Tahan. Tara na, mga atat. Simulan na natin ang Ratatat! Oh, ano? Ratatat na tayo. Ang ratatat ay ratsyadang tanong, tapatan at tarantahan. Pilinas. Ang Pilinas, kung maalala mo dati, siyempre, naka-shorts ka ng in-interview ka na dati. Naka-shorts lang. Kami ni Ina Andalo sa Politics Go. Pipili ka ng isa na sa dalawang babanggitin namin. Ano mas mahalaga sa buhay mo? Una na ako. Ha? Pagiging abogado o pagiging politiko? Alam mo, wala dyan eh, kasi mas gusto ko na tatay at asawa ng... Asawa ng... Sweet naman. Parang ako to. Sige, go. Sek. Sek. Saan na? Wala rin lang dyan. Pagiging ama Yan. o pagiging asawa? Yan. Parehas lang. Pare. Isa lang. Parehas lang. Hindi, isa lang. Huwag mo na akong pilitan. Ibinakanto eh. Mag-iwan ng mabuting pangalan o magkaroon ng mabuting posisyon? Yan. Mabuting pangalan. Yes. Director, proseso o presumption? Proseso. Investigation o prosecution? Investigation leading to prosecution. Yun. Makapag-convict ng may kasalanan o mapawalang sala ang inosente? Yan. Para sa akin, parehas na importante, pero mas maganda kung inosente mapawalan. Yun. Okay, ikaw. Happy life or happy wife? Whoa. Magkasama yan. Happy wife, kaya may happy life. One lean sa... Right na, last na. Sino ang boss mo sa bahay? Mrs. Uy, hindi. Ang bilis. Ang tuli nito. Sino ang boss mo sa bahay? Ikaw ba o si Mrs.? Mrs. Tapos yung mga anak ko pa. Hinahuli pala ito. Charot naman at lalo. Ang charot hindi totoo. Ang true lalo, totoo. Lovely, maunahan mo. May nagbago ba sa iyong pananaw sa buhay mula nang ikaw ay mag-asawa? Yan. True lalo, Direct, tanongin natin. pumapatol ka ba sa mga basher? Yan. No? No. Charot. 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 May nang-arbor na ba sa iyo na kaso? Yan. Turelo, pero hindi ko pinagbigyan. Yan! Malapit ka ba kay BBM? Hindi ko alam kung paano i-define yung malapit. Pero my mandate is to protect the government and to protect the president. Sige nga. Sa mga maling So, true lalo pa rin. Hindi charot. Okay. Malapit ka ba kay Digong? Yan. Katapat ko. Ngayon ba? Today? Okay. Charot. Marami ba na dati mong kalyado ang nagtatampo sa iyo? Yan eh. Hindi nagtatampo, galit na. Nakikita ko pa yung mga comments sa social media. Nakatanggap ka ba ng mali-maletang pera? Yan. Nakahawak lang yung budol money. Sarap yun. Saka yung ano... In love ka ba ngayon? Sa asawa ko lang, saka sa mga... Sa ating kalataan, Melvin Matibag. Siyempre naman. Maganda pala. Yung kaninang pinalampas natin, ano yung question na dapat na tanungin siya? So, ikaw pa talaga tinanong ko, no? Lutang na naman kasi ito. Hindi, boss, mahaba yung English niya kanina. Ikaw naman, tapos tatanungin mo. Yung hanging question, naghang. Teka lang, Bumpery. Hindi, kanina sa tanong di ba yung parang sinasabi mo, yung sa dating friends now, hindi na, gano'n friends, enemies na. Di ba? Parang, Well, how do you manage that? Yun ang problema eh. Kasi ako ko ay, yung trabaho ko doesn't go so personal eh. No?
So sa akin naman, hindi naman ako yung magdadala nun. Sa kanila naman yun eh. Ako, kilala nila ako and ako alam ko din yung attitude nila. There are some na okay naman na nagtitext sa akin. In fact, there are occasions na dati magkakasama, siyempre. So naghahati-hati. And i-connect na rin natin yung problema natin sa social media, yung pa yung nagpapadagdag eh. Sabi ko nga, Sek, nakikita ko yung mga comment sa Ang mas nagagalit yung mga kaibigan ko. Pero sabi ko, trabaho natin yan eh. Correct, If we'll get distracted dyan, magkakaproblema tayo. Kagaya yung tanong nyo kanina, so sa proseso tayo. Hindi tayo dun sa opinion, hindi sa ating emosyon sa proseso. Right. In relation to the law, tsaka yung mandate na binigay. Ano yung madalas na binabanat sa'yo? Weaponize ka daw. No? Laban sa mga political enemies. Pinagsasabi ko ka eh. Oh. Well, ang tama naman yung sabi ni Director kanina, marami siyang hinuli. No, 1.5% lang doon. Yun nga. Yung allegedly political enemies. Paramihan doon. Buti may dok tayo, eh, oh. Kalaban ng Estado. No? Pero, ano bang masama doon sa na-weaponize? Talaga naman yun yung sharp edge of the spear Right. ng law enforcement. You're the tip of the spear. It's really a weapon already. It's a tool already. Pero how you use it, yun yung dapat dyan. Kaya nga sabi ko, yung example ko, pangit naman na sabihin pinupolitika. Baliktarin natin yung sitwasyon. Kung kayong 4 alas sa Limbawa, you decided to put up a drug den and a prostitution den openly. Tapos you mastermind criticize the government. Ang ginawa niyong style, i-criticize natin government so that pag narinig nila itong ating drug Yun ay dahilan. sasabihin natin pinupolitika tayo. Or banat ka ng banat sa mga maleta. Yung Yan. pala, ikaw tumatanggap ng maleta. Pero speaking of tip of the spear, alam mo ba kung sino ang tip of the spear ng 4 alas? Parang si Segron. Magsimula na tayo sa ating Bardagulan! Secretary Leo! Kaya ko, hindi lang ako magsasalita. Tara na, mga mema! Heto na ang Bardagulan! Bawal ang takot, dapat todo Yan. Sa Lunes, magbobotohan na yung Kongreso. Yun eh, Alas 3 ng hapon. Tungkol dito sa impeachment. No? Kung ito ba ay, una, kung i-impeach ba talaga si Vice President Sara, kung may sapat ba na probable cause para siya ay impeach at ipadala ang impeachment sa Senado. Very crucial yan, very defining yan. Dahil yan yung, ngayon lang nangyari, na ang isang Vice President twice na impeach. No? At sa dami, ngayon lang nangyari na may ganyang klaseng hearing sa Justice Committee. Dahil na rin doon sa ginawa ni Vice President Sara na nag-petition siya sa Supreme Court na makialam. Yan. At nakialam naman yung Supreme Court at isa nga sa resulta ay magkaroon siya ng day in court. No? In a way, magkaroon ng hearing para pakinggan yung side niya. Sa kanya lang galing nun eh. Pero hindi siya dumalo. Pero very defining yung Justice Committee. First time yan, ha? First time. No? Yung kay Madriaga, yung Notice of Disallowance ng COA, sa DepEd at saka sa Office of the Vice President, yung sinabi niya na hindi niya kilala, never niya na-meet si Madriaga. No? Ikalawa, yung AMLAC. Yan. Testimony na bilyon-bilyon yung pumasok sa bank accounts nilang mag-asawa. No? At ikatlo, yung grave threats. At lalong-lalo na, actually, pinakamahalaga rito yung kanilang sagot eh. Yung kanilang sagot na sabi nila doon kay Madriaga, never ko pa na-meet yan, never ko pa nakita. Ang dami resibo. Oo nga eh. Ang dami resibo na nakita sila, may birthday greeting pa. Iba pang usapin yung mga ebidensya ni Madriaga. Sa Senado yan bubuksan. Doon pag-uusapan. Ganun din dito sa AMLAC. Yan. Sasabihin mo na bias yung AMLAC. Hindi totoo yung ginawa ng AMLAC. Pero yung pinakamatindi, nakalagay daw yun sa others. No? At ito ay transit lang. Dumaan lang. Parang sa aeroplano. Diba? Stopover lang sa bank account mo. No? Ang daming, actually, para silang lumulubog sa kumunoy. At yung mga abogado nila, tinutuntungan yung ulo nila. Habang sila ay lumulubog sa kumunoy. No? Kaya siguro, nabato siguro ng laptop. Dahil, tapos yung ikatlo, yung sa grave threats, spliced. No? Sabi, At saka conditional. No? Diyos ko po naman. Sama naman kumukuha ng argumento. Isang sako ng gawgaw kumukuha ng argumento itong mga abogadong ito. At siguro, kaya pati si Kaufman nag-resign na. So, pagdating sa Lunes, Yan.
ay ang hahatulan dito, hindi lang si Vice President. Right. Ang hahatulan dito, yung mga boboto. Yun. Or yung mga magkakasakit. Oy. Oy, nga pala. Yan yung mga magkakasakit, no? Dahil iiwas bumoto. Pero as of today, alam ko mahigit 220 na eh. Oo nga. Yung siguradong boboto. Yun nga sabi. Dahil nakita na nila yung ebidensya, napanood na nila yung Justice Committee hearings. No? Kaya hindi na sila nag-hesitate. Yan. Kaya, ayun naman sa akin, chismis lang. No? Wala naman akong nakitang, wala namang pirmahan yan. Eh, no? So, pero, tingnan natin, no? Kung hindi lumampas ng 220, no? Magpapaletsyon ako rito. Wala. Pag lumampas ng 220, pag lumampas ng 220, si Alan Herman magpapaletsyon. Pero ang pinakamahalaga, pag-akyat sa Senado. Right. Pero may mga ugok na senador na sinasabi, i-reject daw nila ito. No? Ang dami-dami mong staff, ang dami-dami mong wifi. Hindi mo man lang i-check ano yung role ng Senado. Hindi mo man lang basahin yung Article 11 ng ating konstitusyon. May separate na article para sa impeachment. Walang nakalagay doon na pwede mong i-reject ang iaakyat sa'yo. Ano ka ba? Sino ba kasi? Oo, ano ka ba? Diba? Mag-aral ka muna kay Doc Guido. Matuto ka, no? Kaya, isang pinakamahalagang hahatulan dito ay yung Senado. Ganyan talaga. Na ngayon pa lang, ang dami ng bias. Ngayon pa lang nagsasabi, hindi kami magpa-participate dyan. Ang role namin ay to oppose anything and everything. Yes. Diba? Ano yun? Ano tawag doon? Ha? Ugok. Tapos, Napapahamak ko rito. Kaya papanoorin natin, siguro by Tuesday or Wednesday, kung paano yung asta ng mga senador. Right. Ang at stake dito, hindi lang yung kanilang cynical political calculation. Correct. Ang at stake dito ay yung institusyon ng Senado. Wawasakin ba nila ito? Sa kanilang mga rejection, framework, no? Wawasakin ba nila ito? Wasakin na nila yung kanilang mga sarili. Pero sana, wag naman yung institusyon. Because the institution will live beyond them. Yes. Kaya, yun lang. History will dictate. Yun. Sarap pa. Natapos tayo sa Bartagulan. Gusto mo mag-granadahan? Granadahan! Bartagulan with lovely Granada! We're not Tara na, mga mema! Heto na ang Bardagulan! Bawal ang takot. We're not Nepo babies. We're not sugar babies. Mukha lang. We don't have suitcases filled with cash. We are not funded by China. We're not funded by oligarchs. We are not front for dynasties. So who funds us? You! Dahil kokotongan namin kayo. Subscribe na! Familiar ba ang mga katagang ito? Well, mainit ngayon ang usapin tungkol kay Franco Mabanta at sa aligasyong extortion na konektado sa pera galing Maleta Network. Oops! Peanut Gallery Media Network pala o PGMN. Lumabas ang aligasyon na may naging usapan umano kung saan ginagamit ang isang 90-minute expose bilang pressure point o bargaining chip kapalit ng pera o pabor. At dito umiikot ang malaking issue. This is not a simple bardagulan o sa politika. Ang tanong, ginagamit ba ang katotohanan for public service o ginagawang leverage para makapangikil? Depensa ng PGMN, set up lang daw dahil malapit na daw nilang ilabas ang explosive. Gaano ba ka-explosive yan? Parang granada. Pero sandali lang. Kahit gaano kabigat ang ilalabas mong impormasyon or kahit gaano ka-damaging, hindi pwedeng gawing sandata ang katotohanan para manakot o mang-pressure kapalit ng pera. Kung totoong para sa bayan at katotohanan ng laban mo, ilabas mo! Ilabas mo na! Period. Hindi yung parang may implicit na mensahe na, oy, may ilalabas kami tungkol sa'yo. Unless may mapag-usapan tayo. Diba?
May negotiation na involving money. Oo. Yung magsasabi ka male-maleta, Yan. pero kayo pala ang receiver ng maleta. O, ibang usapan na yon. Yan. So, hindi na yan whistleblowing. Posibleng extortion na yan. Oo. Sabi naman ng seemingly propagandist DDS Attorney Regal Oliva na ito Bisaya rin ay yan. Bisaya rin yan, ha? Bisaya Ukning dako nga nag-inuplok. Yun. Sabi niya naman, suppressing free speech, silencing the press daw ito. Eh di wow. Wait. Wait. Una sa lahat, hindi kayo press. Para sa akin, mga propagandista kayo na nagtatago sa likod ng free speech at neutrality kahit amoy na amoy naman ang kulay ninyo. Correct. Hindi porket may free speech tayong tinatawag, automatic immune ka na sa batas. At hindi porket may plataforma ka, lahat ng ginagawa mo ay protected under free speech. Walang sinisilip dito na opinyon. Walang nagsasabing bawal silang magsalita. Ang issue rito ay alleged criminal conduct. Magkaiba kasi ang free speech at paggamit ng speech bilang instrumento para sa pangingikil. Sinasabi nyo lagi, free speech. Pero bakit parang paid speech kayo? Yun lang. Wala tayong time eh. Ayun. Very good. Pinag-usapan rin natin ang free speech. Pag-usapan din natin ang journalism, di ba? Siyempre. Ano bang tawag sa mga taong ganyan sa Bisaya? Kwan. Yung mga sinungaling at saka kwan, mga criminal elements. Isa lang ang tawag ko dyan eh. Uplok. Uplok. Ang narinig yun. Mga uplok. Pala yun. Handa na kayo. Siyempre dapat alamin na rin natin kung sino ba ang mga tunay na journalist sa ating Fact Sheet. Katotohanan dahil 4 alas Fact Sheet. para sa bayan lagi 4 alas. Okay, handa ka bang tawagin na journalist? Di ba, yun ang unang tanong sa atin sa lahat dito, yung mga nagpapanggap, yung mga tunay, at yung mga nasa gitna. Kung ano ang susuriin mo, o karapat-dapat ka bang tawaging mamamahayag, yan ang ating ifa-fact sheet. Una, siyempre, ang media ang kumakalat ng katotohanan, hindi nagpapakalat ng kasinungalingan. Fact sheet kayo! Ang media, Yan. lalahan at nagpapatunay, hindi ACDC, no? Attack and collect. Hindi defend and collect. Fact sheet kayo! Ang media, kailangan itanong ang mga kinukubling issue. Hindi nagtatakip para makaiwas ka sa mga masama mong issue. Fact sheet kayo! Ang media ay profesional habang ginagampanan ang kaniyang trabaho. Hindi ito apektado ng politika o impluensya kahit pa ikaw ay kapatid, kapamilya o kapuso. Wow! Fact sheet kayo! Hector! Ang media kapag kompleto at beripikado ng istorya, walang hadlang para ilabas ito sa publiko, hindi negosyo ang paglalahad ng kwento. Yun! Fact sheet kayo! Ang media, Yan. kahit mababa ang sweldo, Yun. maliban kay Michael, Oh! ipaglalaban ka hanggang dulo. Yan. Itataya niya ang buhay niya para sa impormasyon na makakapagligtas sa'yo. Fact sheet kayo! Ang media, walang maletang pera. Wala. Walang asta na parang artista. Walang ambisyon sa politika. Fact sheet kayo! Ang media, kausap palagi ang kaniyang konsensya. Yan. Kaibigan niya ang katotohanan. Kalaban niya ang kasinungalingan. Responsibilidad niya ang taong bayan. Fact sheet kayo! Kung ikaw ay tunay na media, ang istorya walang kapalit na pera, pabor o kumpiyansa. Ito ay trabahong pinili mo na may responsibilidad, paninindigan at advokasya. Kahit pabatisod sa ang iba sa katiwalian, hindi mo sila susundan. Dahil pag media ka, handa ka magdusa, maghirap, hindi magpayaman at para lagi sa katotohanan. Fact sheet kayo! Yan po ang fact sheet! FACTSHEET-KO. Yes, in your face! Direk Batibat, last message para sa ating publiko. Ano ang serbesyo? Serbesyo? Talaga. Ni Atty. Melvin Matibag. Kami po ang aming pong mandato ay promote law and order at yan po ang gagawin ng National Bureau of Investigation. Yan. Bumilata ka sa aming panata sa katotohanan.
baka sa katotohanan ay talagang itong panata mo dapat talaga sa lahat ng ating taong bayan. Yan po si Attorney Melvin Matibag. Kami ang inyong 4 alas, Les Alan with Les Alan. lovely Granada. Granada. Siyempre, hintayin natin makabalik si Attorney Melvin Matibag. Witnessed by our more than 9,300 viewers. Wow! Yan. Nang umabot ng 10K. Oh. Kami ang panata natin lahat dito para sa katotohanan. Magbabalik at hindi na sa next Saturday pa pala. Hindi. Kami ang inyong 4 alas!